Sumagot na ang palasyo sa mga naging pahayag ni former House Speaker Martin Romualdez. Para sa update, magbabalita live mula sa palasyo, si Mobile Journal Julie Baiza. Julie. Cheryl, hindi raw saklaw ng Malacanang kung ano ang mararamdaman ni dating House Speaker Martin Romualdez. Pero ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kung makatutulong raw ito sa investigasyon, kaugnay nga ng maanumalyang flood control project, mas gugustuhin daw nila yan para mapanagot ang mga dapat mapanagot. Doon naman sa binanggit ni Romualdez na command responsibility, na ang command responsibility ay nasa executive branch at wala sa Kongreso, iyan naman daw ang dahilan kung bakit nag-utos si Pangulong Bongbong Marcos ng investigasyon sa flood control anomaly. Hindi raw yan tinulugan at walang cover-up. Natanong na rin si Castro kung kumusta ang relasyon ng Pangulo at ng pinsan na si Romualdez. Ang sabi ni Castro, sa kanyang personal na pagkakaalam, wala raw siyang nakitang nag-usap ang magpinsan. Hindi rin daw niya nakita na nag-communicate ang dalawa. Cheryl. Meron ding pepetisyon na magpa-physical exam si Pangulong Bongbong Marcos. Anong tugon ng palasyo dito? Cheryl, kung iuutos daw ng Korte Suprema, magkokomento or tutugunan daw yan ng palasyo. Tinanong natin ano ba yung magiging laman or detalye nung ibibigay nilang komento. Sa ngayon, hindi pa lang din daw nila yan mailalabas at sakaling maisumite na at saka lang i-disclose ng Malacanang yung magiging laman ng kanilang komento. May update na rin ba kay former Congressman Zaldico? Patuloy ba ang ugnayan ng Pilipinas sa Czech Republic? Cheryl, patungo nga doon si DOJ Secretary Frederick Vidano. Sa ngayon, kung ano daw yung magiging aksyon ng Pilipinas ay nakadepende sa mapagkakasunduan ng Pilipinas at Czech Republic kaugnay nga ng pagpapabalik kay dating Congressman Zaldico. Pero kung Pilipinas daw ang tatanungin, Cheryl, confident sila na masabing mapapauwi ito. Pero dahil nga merong involved na ibang bansa, umaasa sila na mangyayari yan. Sa usapin naman ng planong pag-alis ni Vice President Sara Duterte, may reaksyon ba dito ang palasyo? Ang sabi ni Castro, kailanman daw Cheryl hindi tinanggihan yung or wala pa sa record na nag-request at tinanggihan si Vice President Sara Duterte. Kaya para daw sabihin na last minute hindi raw ganoon yung nangyari. Ang pagbibigay daw ng travel authority karaniwan ay ginagawa sa Vice Presidente a day before her travel Pero ang sabi ni Castro, sa gitna nga daw ng krisis sa Middle East, nararapat pa daw ba na nagbabakasyon at ang Vice Presidente? At sa ganyan ngang punto, tinanong si Castro kung wala bang kakayahan si Pangulong Bongbong Marcos na pigilan ang pagbabakasyon ng bise. Ang sagot niya, ibigay daw Cheryl ang hilig ng walang ligalig. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza.